Hello mga ka-PC, welcome back sa ating channel. At sa video nga natin na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin yung scheduler na aking ginawa. Pagbukas ng file ay first and foremost, huwag po natin kakalimutan na i-enable natin yung content para yung mga script na nakapaloob dito ay gumana. Ang una nating i-fill in ay yung mga data na kakailanganin sa scheduling. So, para gawin yan, i-click itong data tab. So, itong data tab ay naglalaman ito ng iba't ibang mga detalye na kakailanganin natin para dito sa scheduler. So, una natin gagawin ay meron na tayo ditong mga nakalagay. So, dito sa grade, ito yung magsasabi kung anong grade yung section na kanyang katapat. For example, si grade 7. Halimbawa, ang section ng grade 7 ay sabihin natin na ito ay diamond. Section diamond. Okay, dagdagan na rin natin ng 7 para doon sa pagprint ng classroom at teacher's program ay masama na yung level niya. Okay, so diamond 7. Susunod, halimbawa, another section for grade 7 is amethyst. Okay, amethyst 7. Tapos dito naman ay gold 7. Tapos ito naman ay SSC 7. Okay, halimbawa, meron na po tayong ganon. Sunod naman ay ilalagay natin dito kung sino po yung advisor. Okay, dyan sa advisor, hindi na po natin kailangang sulat ang pangalan kasi meron na pong drop down yan. Itong mga kasama sa drop down, dito po yan nakabase sa part na ito. No? So, automatic po yan. So, dito, optional naman itong middle initial kasi itong middle initial na part na ito ay doon pa sa version 2 ng scheduler na ito. So, dito naman sa designation ay optional din naman ito, pero mas maganda lagyan nyo na rin dahil itong designation ay part din doon sa version 2 ng class scheduler. Susunod naman pong gagawin ninyo ay yung dito sa subjects. So itong subjects ay manual po itong ilalagay. So kung makikita po ninyo, nakalagay na po dyan yung mga subjects. So depende kung ano yung mga subjects ninyo. But take note, sa pag-encode ay dapat naka all caps. Ibig sabihin capital letter lahat. Dito sa time allotted weekly ay ito po ay sa future version pa, pero nilagay ko na yung time allotted. Dito naman po sa atin pong teacher's name, okay, proper case po ito ha. Halimbawa, ang pangalan ko po, ilalagay ko po dito is Raymond Fradejas. Raymond. Dapat full name po yung ilalagay natin. Full name na ang middle initial lang ang gagamitin, hindi yung middle name. Then, for example, we have Fradejas. Halimbawa, ang aking major po ay math. Okay. So, halimbawa, mathematics. Yon. So, kung makikita nyo, yung green dito sa baba, naging kaparehas ng ating in-encode na pangalan ko, dinagdagan ng tinatawag ng mga asterisk. So, hindi ko na po masyadong i-explain yun. Basta automatic naman po siya dyan. So, dito naman po, sunod nating gagawin ay dito naman po sa period. No? Depende po sa inyo kung ano po yung inyong magiging period. For example, ang inyo pong flag ceremony, hinango ko lang po ito sa current school ko. Ang aming schedule ngayon, yung 7 to 7:15 ay yun po yung flag ceremony at daily routine. So, nilagay ko po dyan is 15 minutes. Pag babaguhin po nyo yan, gagawin nyo pong 10 minutes. Kung mapapansin nyo po, nagbabago din po yung mga oras dito. Mapapansin po ninyo. So, wala po kayong kuproblemahin sa part na yan, yung mga green na yan, dahil it will automatically calculate every time na mayroon po tayong ginagalaw dito sa kanyang independent value. So, dahil yung period nga na yan ay 15 minutes, lalagay dyan is 15 minutes. So, nakita nyo po, nag-a-adjust siya. So, sa first period, halimbawa, yan, first period in the morning, you have 60 minutes. So, ilagay nyo lang po dyan 60 minutes. Take note, duration is in minutes. Pag ginawa ko po yan na 50, tingnan nyo po, mag-iiba po yung mga numero.
At ganun din yung mga nandito, makikita natin yan, 15, 50. These are redundant data, but I just enjoy doing it. That's why meron pong ganyan. So, babalik ko po siya sa 60. Yan. So, ang second period po namin is 8:15 to 9:15. That is the second period for morning session, which is 60 minutes. So, pagdating naman sa recess, okay, you can rename that recess if you want, no? Depende po sa inyo. So, no problem with that. Kung gusto nyo health break 1 or recess, no problem. So, after nun, yung recess namin sa morning will be 15 minutes. And pagdating ng 9:30 ay yun na po ang third period for morning session, which will start from 9:30 and will end at 10:30 a.m. And that constitutes 60 minutes of classroom instruction. So, ganun din, yung mga susunod, fourth period in the morning is 60. Then, after nun, 11:30 ang aming out sa umaga. And from 11:30 to 12:30, that will be our noon break or yung health break 2 namin. Kung gusto nyong 1 o'clock kayo mag-start, no problem. So, that is 90 minutes. So, kung 90 minutes, ang inyong break is 11:30 to 1 o'clock. And then, you will resume 1 o'clock p.m. The first period will be 1 p.m. to 2 p.m. And so on and so forth. So, yun lang yung inyong i-accomplish pagdating dito sa data. So, before I end this video, balik tayo muna dito sa teacher. Let's encode another teacher. For example, this is Juana M. De La Cruz. For example, yun yung pangalan ni ma'am. Okay, so just press enter. Okay, so as you can see, nag-automatic siya katulad nung nauna. Let's say, ibahin natin yung subject na hawak ni ma'am. For example, MAPE siya. And then another subject is AP. And meron din siyang hawak na for example, we have science. Yun natin, no? These are just hypothetical data. So, let's not be very serious of this. Okay, medyo dumoble yung aking load dito. So, let's say, nagtuturo din ako ng ESP. Oh, may ESP na pala. Let's say, for example, we have Filipino. Sabihin natin yung homeroom guidance, palitan na natin ng English. Yon. So, meron akong 4 na subjects na hawak. At si Ma'am Juana ay meron pong 3 subjects na hawak. Okay. Sa susunod na video ay tuturuan ko kayo kung paano naman gamitin yung ating scheduler. From time to time, we will be going back on this data tab if there are some corrections, no, para maayos natin. For the next video, ituturo ko naman kung paano i-manipulate yung teaching load, how to schedule, how to detect conflict sa atin pong overall schedule. Thank you for watching and see you on the next video.